Buhay po sa lahat ng mga OFW dito sa Middle East. Shout out po sa lahat ng mga OFW na nandito po sa Riyadh. So alam po naman natin na yung mga taga DMW is nandito sa Saudi Arabia. Alam ko rin na alam nyo na din ang balita na mabubukas na ang pag-deploy ng mga household worker. Marami nagsasabi na good news, marami din nagsasabi na bad news. So kahit ano pa man ang mga reaction natin, kahit ano pa man yung mga opinion natin, wala tayong magagawa kasi sila yung batas. Sila yung gobyerno. Para sa mga kababayan natin, kahit gaano kadami ang problema dito sa Middle East, nangangarap pa rin silang pumunta dito or magtrabaho. So kung ikaw ay gustong magtrabaho dito sa Middle East, kailangan mo maging matapang. Kailangan mo ng diskarte. Pinapaalalahanan po namin ulit kayo ha, yung mga nakapending sa Pilipinas, yung mga na-stranded, malapit na po kayong umalis. Gusto ko ulit magpaalala sa inyo, yung mga dokumento nyo po, kailangan nyo mag-iwan sa pamilya nyo tulad ng mga kontrata, passport, at saka isang valid ID. Para po just in case na may nangyari sa inyo, alam po nila kung saan po kayo kukontakin. Wag naman sana. Lahat po sana ng mga nakapending sa Pilipinas, at paalis na, sana po makahanap po kayo ng mga mababait na amo. Sa mga baguhan po at paalis ng Pilipinas, pagdating po dito, alamin agad kung ano ang agency nyo, mga contact number. Pag kinuha po kayo ng inyong amo, alamin po agad ang pangalan ng amo, number, at kung anong address po. Sa cellphone nyo, mag-save na po kayo ng mga details nyo, information nyo po, just in case po, ha? Doon pa lang po sa Pilipinas, picturean nyo na po yung mga dokumento nyo. Tapos, isave nyo po sa inyong cellphone. O kaya, i-forward nyo po sa inyong pamilya para may kopya po kayo. Kasi po, pagdating po dito, kinukuha lahat yan. Maraming batas, maraming karapatan si worker pero hindi yun nasusunod dito. Ito po yung mga pagbabago na sinasabi na protection ni worker. Yung 1-year contract, na-aprobahan na yun. Pero hindi pa sa ngayon ipapatupad. Siguro by next year. So, magkakaroon ng worker protection na sinasabi. So, nakasaad doon, pag si worker ay sasahod, through to ATM na. Tapos, magkakaroon ng insurance si worker para just in case na, ito kasama to sa kontrata, yung bagong kontrata na 1 taon. Tapos, sinasabi doon na pag halimbawa, hindi ka sinahuran ni employer, meron kang insurance. So marami na naman dinagdag na karapatan ni worker pero hindi lang po natin alam kung masusunod yun. Kasi alam naman natin na dito sa Middle East, walang nasunod kahit isa. Kahit nga passport kinukuha, ikama wala, day off wala. Diba? Hindi nila pinakinggan yung mga hinain ng iba. Ang inaalala lang nila yung mga na-stranded sa Pilipinas. Yung mga walang trabaho. Pero yung mga inabuso, yung mga namatay, or yung mga minaltrato, mga contract violations, hindi natin alam kung ano pa ang magiging magandang solusyon nila para dyan. Kasi si employer talaga ang may karapatan kay worker. So para sa akin, para maiwasan nila yung mga ganyang mamaltratuhin si household worker, dapat yung mga household worker, pag nag-apply sila, government to government na lang. Para maproteksyonan sila. Kasi pag agency, talagang mapapahamak sila. Alam naman natin na dito sa Middle East, household worker lang problema kasi hindi nga sila nakakalabas. Kahit sabihin naman natin na minsan ang skill din is may problema, pero malaya silang nakagalaw o nakakalabas dito sa Middle East. Yung pinatupad nila na 1-year contract ng mga household worker, kahit naman ilang buwan, kung talagang mamaltratuhin ka o riripin ka, mangyayari yun. Hindi yan, wala yan sa taon, wala sa tagal ng kontrata. Kasi alam naman natin dito na sa Middle East, iba talaga ang ugali nila. Dapat ang employer, idadaan talaga nila sa counseling or sa mga orientation, seminar, ganon. Para alam ng employer kung anong karapatan ni worker. Nakakalungkot lang isipin, mga mahal kong kadama, wala akong ma-advise sa inyo, kundi lakasan ng loob, tapang, magdasal lagi, yun lang. Kasi parang walang pagbabagong nangyari. Maraming pinapatupad na batas, maraming protection na sinasabi, maraming karapatan si worker, pero
Para sa inyo ba? Para sa inyo na ano ba kayo na protection ba kayo yung mga karapatan nyo? Pinakinggan ba kayo or yung mga iba dyan, halos lahat reklamo, contract violation. Nagtatrabaho sila 16 hours, 15 hours na hindi naman dapat. Pag nagrereklamo sila, wala, dinededma lang yung mga ano nila, complaint nila. So, wala po tayong magagawa doon, wala pong makakatulong sa inyo, kundi yung mga sarili nyo lang po ha. Yung mga gustong mag-apply, good luck na lang po. Mag-iingat. Meron pa palang sinabi si Secretary Susan Ople. Kasi may nagtanong sa kanya na for example, itong si worker, nag-run away or humingi ng tulong sa embassy or polo. Minsan kasi di ba binabalik nila sa agency? Pag ganyan daw na binalik kayo sa agency, magsumbong daw kayo sa DMW. Kasi hindi daw tama yun. Kasi ang embassy at polo, takbuhan niya ng mga OFW. Dapat kailangan comfort ka nila. Kailangan pangalagahan ka nila. Hindi ka pwedeng ibalik sa agency o sa employer kasi alam na nila kung anong mangyayari. Yun po ha, pag once po na ikaw ay humingi ng tulong sa embassy or polo, at kung binalik ka sa agency at saka sa employer mo, magsumbong po sa DMW. Kasi po, obligasyon ng embassy at saka polo na proteksyonan si worker. Ang hotline po ng DMW, pag nandito po tayo sa international, sa ibig sabihin po sa labas po ng Pilipinas, i-dial nyo lamang po ang +63-213-48. Yun po ha, yun po yung hotline ng DMW. Pag nandun ka naman po sa Maynila, around Maynila lang po, dial lang po ang 1348. Pero pag nasa labas ka naman po ng Maynila, i-dial lamang po ang 021348. Ibig sabihin po ng 02, nasa labas ka po ng Maynila, nasa probinsya, ganun. Pero pag mga katulad nating nasa labas na ng Pilipinas, international na po tayo, ang code po na gagamitin nyo, +632-1348. Yun po ha, kasi marami pong naguguluhan dyan. Sabi na, bakit wala po sa Saudi? Bakit wala pong ano? Kasi po, ang main natin, nandun sa Pilipinas. Hindi naman po pwede dito. Wala po tayong ano dito. Kaya nandun po sa Pilipinas. Makakatawag naman po kayo eh. Libre po to. Wala pang bayad. Hotline po yan. +632-1348. Dun sa 1-year contract, marami nagrereklamo kasi hindi daw nila mababayaran yung utang nila. Tapos, merong tendency na yung sahod ni worker is bababa. So, wag natin pangunahan yung mga negosasyon ng dalawang bansa. Hindi pa natin alam kung ano yung mga napag-usapan nila. Nag-iisip na tayo agad ng hindi maganda. Sa ngayon, di ba, naaprobahan na yung 1 taon na kontrata. May dalawang option po kasi dyan eh. Kung si amo is mabait, pwede kang pabalik-balik. Balik-balikan mo yung employer mo. Tapos, kung itong si amo hindi mabait, sa loob ng 1 taon, natapos yung kontrata mo, pwede ka nang lumipat sa iba. Hindi mo naantayin pang 2 taon pang pagtitiis mo para makalipat sa ibang employer kahit nga 2 taon o kahit nga tapos na yung kontrata mo. Hindi ka pa nga pinapayagang magtrabaho sa iba. So, para sa akin, yung 1-year contract na yan is maganda. Kasi hindi mo na kailangan magtagal pa sa isang employer na abusado. Kung natapos mo na yung 1 taon sa kanya, may karapatan ka nang magreklamo. Bakit hindi ka pinapauwi? Hindi mo na kailangan mag-antay pa ng 2 taon. Kung mabait si amo, pwede mo siyang balikan. Pwede kang i-renew. Para naman po sa may mga re-entry visa na ayaw nang balikan, so, wala naman po kayong magiging problema sa ibang country. Makaka-apply pa rin naman po kayo kasi nagkaroon lang kayo ng re-entry visa dito sa Middle East. Kasi dito sa Middle East, meron silang batas na pag itong si worker inisyuhan ng re-entry at hindi binalikan, pwedeng ipaband ni employer ng hanggang 3 taon to 5 taon. Depende yun sa employer ha. Pero minsan, kahit may batas silang ganun, pag mabait si employer, hindi niya pinapaban si worker. Kaya nakakabalik si worker. Depende yan sa employer. Pero may batas silang ganun ha. Hindi po yan automatic na mababan ka. Halimbawa yung re-entry mo, hindi mo na binalikan. Mababan ka lang po kung ipa-file yan ni employer.
Yun po ang hindi ka makakabalik kasi